Magandang umaga sa inyong lahat at welcome sa segment ngayong umaga tungkol sa epekto ng social media sa mental health at pagpapahalaga sa sarili ng mga kabataan. Ako ang inyong host, Vince Andre Sinatulia, at kasama ko ang tatlong espesyal na bisita na sina Miss Yvonne Adan, Miss Saira Abarientos at Miss Camille Lizardo. Una, ating pag-usapan ang mga positibong aspekto ng social media para sa mga kabataan. Kung kayong tatlo ang tatanungin, ano ang inyong paniniwala sa kagandahan ng social media para sa mga kabataan? Magandang umaga sa iyo, Vince, at sa ating mga nakikinig ngayong umaga. Siguro alam naman natin na ang social media ay nagbibigay daan sa mga kabataan na ipahayag ang kanilang sarili at talento. Maraming kabataan ang nakakahanap ng suporta at samahan sa online communities na nagbibigay sa kanila ng pakiramdam ng pagiging bahagi sa isang komunidad. Ngayon, ang social media ay may dulot na rin na magandang epekto sa pag-aaral. Bilang isang college student, nakakatulong ito para sa mabilis na komunikasyon at diseminasyon ng mga impormasyon. Ang lahat ay paunti-unti nang nag-shift sa paggamit ng social media, kaya't ito ay isang daan para makahanap at magkaroon ng koneksyon sa ibang mga user. Napakahalaga nga ng mga puntong iyon. Ngayon, tutungo na tayo sa talakayan ng mga negatibong epekto ng social media sa kalusugan ng pag-iisip ng mga kabataan. Hindi naman lingid sa atin na kasabay ng mga oportunidad na dala nito ay meron pa rin itong mga kasalungat na problema at negatibong epekto. Sa inyong tatlo, sa tingin nyo, ano ang mga nakakabahalang trend na napansin nyo sa social media ngayon? Ayon sa pananaliksik, ang labis na paggamit ng social media ay nauugnay sa mas mataas na antas ng pagkabalisa, depresyon at pag-iisa sa mga kabataan. Ang presyon na makisabay sa mga di makatotohanang pamantayan ng kagandahan at takot sa pagkawala ng karanasan ay maaaring magpahirap sa mga issues sa kalusugan ng mental health. Bukod dito, ang cyberbullying at online harassment ay mga malalaking alalahanin na maaaring higit na makaapekto sa pagpapahalaga sa sarili at kabuuang kagalingan ng mga kabataan. Ang isyong ito ay isa sa mga nararanasan ng kabataan dahil sa kakulangan ng kaalaman ng ibang user sa tamang paggamit ng social media. Tila mas nagiging mahirap para sa iba na ipahayag ang kanilang sarili dahil sa pamantayan ng ibang user. Alam niyo rin ba na kasabay ng pagsikat ng social media ay tumaas rin ang mga kaso ng panloloko? Ang social media ay prone sa mga scammers at hackers na nagdudulot ng kapamakan sa ibang kabataan. Maraming naloloko dahil sa simpleng pagpindot lang ay maaari nang ma-hack ang iyong account. At merong ding investment scams sa social media na kukunin ang loob ng mga tao para makapag-invest sa kanila. Sa una, magpo-post sila sa social media na makapagpapatunay na sila ay lihitimo, magbibigay ng malaking porsyento at kalaunay bigla na lamang maglalaho ng parang bula. Katulad na lamang noong nakaraang taon dito sa Naga City, isang babaeng scammer sa kilalang pangalan na Cla Arroyo. Siya ay may 3,000 plus investors kabilang na ang ilang mga kabataan at lagpas 200 milyon ang nakumpiska nito. Ito ay nagdulot ng depresyon sa mga nag-invest lalong-lalo na sa mga kabataan. Mahusay! Salamat sa napaka-impormatibong sagot. Tila ba galing sa personal na karanasan ang inyong mga sagot? Ngayon, nasa ikahuling tanong na tayo sa ating segment ngayong araw. Ngunit, ito ay sa pagbabalik ng Chismis Ngayon. Pag kailangan ng gamot, huwag mahihiyang magtanong. Kung may right med ba nito? May right med ba nito? Pag may kailangan gamot, huwag mahihiyang magtanong. Kung may right med ba nito? Ang right med ay premium na gamot na kayang bilhin. Dahil gusto namin na gumaling kayo. Nagbabalik ang Chismis Ngayon. Maraming salamat sa lahat ng nanatili sa ating discussion ngayon. Sana ay maraming kabataan ang nakikinig at nagkakarelate sa ating topic. Tunay na napakahalaga ng usapin na ito dahil ito ay nananatiling malaking pagsubok sa mga kabataan. At sa mga bagong tagapakinig,
Ang aming paksasa ngayon ay patungkol sa mga epekto ng social media sa mental health at pagpapahalaga sa sarili ng mga kabataan. Ayan, sa ngayon, dumako na tayo sa panghuli at pinakaimportanting tanong. Sa inyong palagay, ano nga ba ang mga hakbang na maaaring gawin upang mabawasan ang negatibong epekto ng social media sa mga kabataan? Mahalaga ang pagpapalakas ng digital literacy at pagiging matatag sa mga kabataan. Ang pagtuturo sa kanila ukol sa online safety, privacy settings at media literacy ay magbibigay sa kanila ng kakayahan upang mas maingat na gamitin ang social media. Ang pagsulong ng balansing pagitan ng oras sa harap ng screen at offline na aktibidad ay mahalaga rin para sa kanilang kabuoang kagalingan. Dagdag ko lang ay ang pagpapalakas ng komunikasyon at suportadong relasyon sa mga magulang, guro at mga kasamahan ay mahalaga para magbigay ng gabay at suporta sa mga kabataan sa panahon ng digital age. Sila ay mayroong malaking parte sa paghubog sa kalaman ng mga kabataan, hindi lamang sa social media at pati na rin sa ibang bagay. Gaya ng sabi ni Ivony, ay magandang magkaroon ng mga seminars o discussions lalong-lalo na sa mga paaralan patungkol sa tama at responsableng paggamit ng social media. Dahil hindi lamang tayo ang gumagamit nito, kailangan ay may sapat na kaalaman tayo para sa maging ligtas at nakakagiliw ang social media para sa ating lahat. Maraming salamat sa mga napakagagandang sagot galing sa inyo. Sa pagwawakas ng ating talakayan ngayong umaga, malinaw na ang social media ay may malaking bahagi sa buhay ng mga kabataan. Mayroon man itong positibo at negatibong epekto sa kanilang mental health at pagpapahalaga sa sarili. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng digital literacy, pagpapalaganap ng malayang komunikasyon at pagbibigay ng suportang network, ay maaari nating matulungan ang mga kabataan sa mas maayos na paggamit ng social media. Salamat sa lahat ng ating mga bisita na sina Miss Ivony Adan, Miss Saira Barrientos at Miss Camille Sardo sa kanilang mahalagang kaalaman at sa ating mga tagapakinig sa kanilang pakikinig. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatili kayong maalam.